Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, August 11 na po 2026, patuloy pa rin po natin minomonitor ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Visayas. Gayun din kasama sa ating minomonitor ang bagyo na nasa labas ng ating par na meron pong international name na Philo. Alamin ho natin din ang mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo kakalimutan na i-like at i-share ho yung ating update para mas marami ho ang makapanood. Sa pinaka-latest na update ho natin, medyo humina po ng kaunti ang habagat o southwest monsoon simula po nang mawala sa ating monitoring system. Ito nga po nga bagyong Dolphin. No? Kung makikita ho ninyo from red warning kahapon, nasa orange hanggang yellow warning na lamang po yung mga lugar na apektado po ng habagat o southwest monsoon. Bagamat aabot pa ito sa mga susunod na mga linggo or hanggang sa third week po ng August, mas pahina naman po ito ng pahina. Yun po kung walang panibagong bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition na inilabas po ng Pag-asa, dito pa rin po sa area po ng Metro Manila, sa La Union, Benguet, Pangasinan, kasama po ang Zambales, Bataan, ang Tarlac, kasama pa rin po ang Pampanga, Bulacan, Rizal, ilang bahagi ho ng Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay patuloy pa rin po makakaranas ng tinatawag natin na occasional rains o yung mga mayat-mayang pag-uulan, bagamat hindi naman sobrang lakas dahil pa rin po yun sa habagat o southwest monsoon. Kitang-kita naman natin yung ulap ng habagat, no, naka-spread out o nakakalat po yan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa western na Visayas naman po, nalalabing bahagi ho ng Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley, the rest po ng Mimaropa, the rest po ng Central Luzon, kasama din ang Calabarzon, patuloy pong makakaranas na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Yan po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Maraming nagtataka, habagat lang daw ito, pero bakit parang malabag yung epekto? Ang habagat po kasi meron pong lakas ng hangin na umaabot sa 35 to 50 kilometers per hour. Pero kapag bumugso naman ito, umaabot ito sa 62 to 88 kilometers per hour. Mas malakas pa ho, no? Sa signal 1 na category ho ng bagyo. Kaya hindi nakakapagtaka, minsan meron po itong kasama na malalakas ho na epekto ng hangin. At kung minsan ay meron pa nga pong mga pagkulog. Ngayon naman, balikan natin yung habagat. I-double check muna natin ito pong bagyo na nasa labas ng ating par. At ito ba ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at kung lalakas po sa pagiging tinatawag natin na typhoon o super typhoon category. Sa pinaka-latest po na update na inilabas ho ng Pag-asa, ito pong tinatawag natin na Tropical Storm Philo, international name po, no, ay meron pong lokasyon na 3,000 kilometers east of extreme northern Luzon. Bagamat meron ho itong lakas na umaabot po ngayon sa 75 kilometers per hour at meron naman pong pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour, ang pagkilos ho nito ay medyo mabilis po, pa-eastward sa bilis na 35 kilometers per hour. Kung makikita nyo naman, hindi naman nakikita ang direksyon nito na papasok sa ating par. Bagamat dito lang lamang siya sa area ng Philippine Sea, hindi siya nakikitang papasok. So, hindi natin maituturing na ito ay banta para sa magiging panibagong bagyo na tatawagin pong Neneng. So, bukod ho dyan, meron pang isang sama ng panahon o tropical storm dito sa area na yan, yung Tropical Storm Chanhom, international name. So, wag kayong malito dahil yung mga international name ng bagyo ay iba-iba po yung letra. Ang sinusunod po natin, no, ang susunod na bagyo natin, Neneng, and then susunod po yung Obet. Ngayon, alamin naman natin ulit yung mga lugar na nakataas pa rin sa orange and yellow warning. Bagamat hindi na ganun karami mga lugar, tuloy-tuloy pa rin po ang mga ulan na ating mararanasan. Meron po tayo nakataas pa rin na 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Orange warning pa rin tayo sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Meron naman po tayong 50 to 100 millimeters dami ho ng pag-uulan, yellow warning po sa parte po ng Metro Manila, Ilocos Sur, kasama ho ang La Union, Pangasinan, sa parte pa rin ng Benguet, kasama po ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, kasama ang Cavite at ilang bahagi ho ng Batangas.
Pagdating naman po ng Miyerkules ho ng hapon, meron naman ho tayong yellow warning alert na nakataas pa rin dito po sa La Union, sa may Benguet pa rin, kasama po ang Pangasinan, Zambales, ang Bataan, kasama ho ang Occidental Mindoro. So yung mga area na binanggit ko, halos pare-parehas lang po maapektuhan ng habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Eastern Visayas, hindi masyadong apektado ng ulap ng habagat kasama ang ilang bahagi ho ng Mindanao, pero ang makakaapekto naman po dyan ay yung tinatawag ho natin na localized thunderstorms na meron hong dalawang kategorya. Meron hong thunderstorms na mahina na umaabot lamang ang ulan na 30 to 45 minutes. Meron naman pong severe thunderstorms na umaabot ng 1 oras hanggang sa 2 oras ang lakas ng pag-uulan at meron itong kasamang malalakas na hangin, pagkulog ho at pagkidlat. And usually nangyayari yan kapag clear po yung area o wala masyado pong ulap. Gayun naman itong habagat o southwest monsoon ay nakikita natin na tuloy-tuloy po itong hihina basta walang bagyo na papasok sa ating par. Kapag ito po'y humina, bago pa po ang 3rd week ng August, ay mangyayari po yung tinatawag natin na monsoon break o pansamantalang pagkawala o paghina po ng habagat. Kapag kagano na nangyari, papasok naman yung easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. At the same time, pag meron tayong easterlies, mas aktibo ang mga local thunderstorms na magpaulan po sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon pinaka-latest update natin, wala pa tayong bagyo sa loob ng par. Yung banta na sinasabing bagyong Neneng, ay hindi pa naman nakikitang papasok sa par, pero doon po sa nilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, lilinawin ko po, may mga sama ng panahon na posible pong ma-develop dito sa may bandang hilaga ng ating bansa, at yan ho ay sa pagitan po ng August 11 hanggang sa August 17. Bagamat yun po ay nakikita na mababa naman ang tsansa na maging malakas na bagyo, but still kailangan pa rin po natin maging handa at maging alerto. So paalala ko, yung ibang lugar pa rin ngayon, especially sa mga bahaing lugar dyan po sa Metro Manila, ay wala pa rin pong pasok. Yan muna ang latest update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat po.